What's up guys? Magandang araw po sa inyong lahat. Ang inyong kaibigan sa negosyo, Jupiter's TV. No, salamat sa inyong pag-subscribe sa ating YouTube channel at pag-follow sa aking Jupiter's TV 2.0 sa Facebook page at sa aking TikTok Jupiter's TV 2.0. Salamat guys sa inyong walang sawang pagsubaybay, no? Ang ating topic ngayon ay paano magsimula sa negosyo, no? Marami kasing mga tao na gustong magnegosyo pero di alam paano mag-start, no? Bagaman ako din ay nung una ay di ko rin alam kung paano ako magsimula, pero nandoon yung damdamin ko na gusto kong makaahon sa kahirapan. Nandoon yung aking sarili, ang aking isip na ako'y pagod na sa kahirapan, no? Yung kakainin ko bukas, hahanapin ko ngayon. Yung sasahurin ko ngayon, nakaalokit na sa mga bayarin. Bago sa sahod, puno na ng bayarin, napupunta na doon. So pag sahod, parang wala lang, dadaan lang sa kamay. Alam ko, relate ang karamihan sa inyo, sa atin, no? Alam ko na kayo ay, alam nyo yan na pag ikaw ay namamasukan, hindi po talaga sapat. Hindi sapat para ang pangarap mo ay matupad. Alam ko ikaw ay may pangarap din. Unang-una, ang mga pangarap mo ay gusto mong maisakatuparan. Kaya ka nag-abroad para sa pamilya mo na mabigyan mo ng magandang buhay. Kaya ka namamasukan sa ibang para ang pamilya mo maisurvive mo at mabigyan ng magandang kinabukasan. Pero karamihan din na mga ganong nangarap guys ay bumibigay na din. Kumbaga, sumuko sila. Parang tanggap na nila na sila ay ganon, hanggang doon na lang. Kumbaga, wala na. Kumbaga, surrender na sila. Suko na sila sa paghihirap. Kumbaga, nandoon na. Kumbaga sa manok. Kumbaga sa manok, wala na. Kumbaga, lupasay ka na. Pabayaan mo na lang na ikaw ay upakan ng upakan. Parang ganon guys. Maraming mga tao na may mga pangarap na bumibigay na lang din, na parang wala na silang chance, lalo na yung mga hindi nakatapos sa pag-aaral. Wala naman na silang chance na makapamasukan ng magandang trabaho dahil hindi nga po tapos. Alam naman natin ang requirements ng ating lugar na matindi ang mga requirements. Kahit janitor lang, di ka tatanggapin kung hindi ka high school graduate, no? Ako guys, bago ako nagninegosyo, ay galing din ako sa pamamasukan. Kaya hindi ako parang maluloko pa sa mga nagko-comment na wag mong maliitin yung mga namamasukan. Kahit kami ay mga lang, para bang pinagtatanggol pa yung mga ganun na alam mo namang sa sarili mo na hindi naman talaga sapat, no? Hindi sapat. Tulad ngayon, napakamahal na ng ating bilihin, napakamahal na ng bigas, mahal ang gasolina, nagmamahala na lahat, pero ang sahod doon pa rin, no? Sino ang nagiging kawawa? Ang kawawa yung mga namamasukan ng minimum wage, talagang lalong lulubog sa paghihirap, no? Kaya guys, ako nag-i-encourage na kailangan ay baguhin natin ang ating isip, baguhin natin ang ating mindset, no? Huwag tayong basta-basta bumigay sa kahirapan. Kumbaga, nandoon pa rin yung ating paghahanap ng diskarte, paghahanap ng paraan paano tayo makaahon sa kahirapan. Kasi ako guys, first year high school lang ako, no? Hindi pa rin ako makapaniwala na ako pala ay nakakaahon na sa kahirapan. May mga bahay ako, marami akong mga sasakyan. Hindi ko alam na naabot ko na pala yung aking hinahangad. Ang alam ko lang, nagsipag ako
nagsakripisyo. Katulad ngayon, ngayon, madaling araw. Lagi akong ganun nagigising. Alas 3, gising na ako guys, madaling araw. No? Ganun kasi sa pagninegosyo. Kung ikaw ay interesado na maputol na ang paghihirap mo, may sakripisyo kang gagawin. Hindi pwede yung basta mo na lang matanggap ang biyaya na wala kang paghihirap, wala kang diskarte, walang sistema, wala kang motivation sa sarili mo. Kailangan meron kang pangarap sa buhay. Meron kang paghihirap na susuungin para yung pangarap mo matupad, no? Ganun lang yun guys, kadali. Ganun lang yung sikreto. Pero minsan, ang mga tao kasi, ang mindset, parang bumigay na. Parang hanggang doon na lang sila. Parang ini-enjoy na lang nila yung sarili nila sa ganong kalagayan. Yung hirap na hirap palagi. Pero guys, ang sa akin lang, kung ganon na ang mindset ninyo, meron naman tayong chance. Katulad ko guys, meron akong chance na yumaman Meron akong chance na ibahagi ko din sa inyo. Baka sakali, yung mga nakikinig sa atin na may pangarap, mabubuhayan ng loob, no? Mabubuhayan sila ng loob at magnasa, no? Kasi ako, first year high school lang ako. Sanay na sanay ako sa kahirapan, guys. Working student ako, yung teacher ko sa grade 3, yun ang nagpaaral sa akin, no? Alas 4 ng madaling araw, gising na ako para maglampaso o scrub the floor sa kanilang bahay, dilig ng halaman, napakarami, tapos magpakain ng baboy, no? Magpakain ng mga baboy, maglinis ng mga baboy. Pag pumapasok ako sa eskwelahan, kahit piso, wala akong baon. 12 kaming magkapatid, guys. 12 kaming magkapatid, talagang hirap ang aming buhay talaga, no? Para magkasya yung aming bigas mais na 2 kilo, lalagyan pa namin ng lalagyan namin ng kamuting kahoy na ginayat para dumami, no, yung bigas. So, yun, hindi masarap sa panlasa yun, guys, Hindi masarap sa panlasa yun, ganon na yung mas masarap. Sa amin, pag may bigas na palay kami, parang may ulam ng kasama doon sa bigas. Ganon kami kahirap. Pag ang bigas namin palay, sobrang sarap na sa feeling namin yon, no? Sobrang sarap na sa pakiramdam. Pagpasok ako sa eskwela, talagang ang hirap ng aming kalagayan talaga. Grabe. Pero ganon pa man, guys, di ako sumuko. Laging may tanong ako sa sarili na nandoon naman na yun ang kahirapan Ano ang gagawin para ikaw ay makaalpas? Ano ang gagawin para ikaw ay makatakas sa ganong kahirapan, no? Kasi manood kayo, guys, sa mga taong nagiging successful na galing sa kahirapan. Makikita ninyo yung sabi ko, pwede palang yumaman na kahit na hindi ka nakatapos, hindi ka ano ang ginagawa. So, meron tayong guide. Meron tayong guide guys. Panuorin niyo yung mga taong mahihirap na nagiging successful. Ano ang pattern? So, meron tayong guide. No? Nagkulang lang tayo ng motivation. Nagkulang lang tayo ng nasa. Nagkulang lang tayo ng panahon sa pag-aaral. Paano yumaman yung isang mahirap? No? Parang ako, nagsimula ako sa mga pagbibindor. Bakit ako nagiging mayaman? No? Na first year high school lang naman ako. So, meron ka na agad guide. Meron ka na kaagad pattern. Ano ba ang kaya ako nagtuturo sa aking YouTube channel na mga pagninegosyo. Paano mag-start? Paano magsimula? No? Paano masolusyonan yung problema?
na basta-basta na lang ganon. Kasi napakahirap talaga nun, guys. Napakahirap. Ramdam natin yun. Kung may makita nga tayong ang hirap ng kalagayan, parang nakakalungkot no? Kasi danas natin yun Laging masakit ang ulo. Laging masakit ang ulo, balisa. Parang kahit nagmamahalan pa kayo ng mag-asawa, pag wala kayong pera, magkainitan talaga or meron yung hindi magkaunawaan dahil hirap ang hirap. Yung kahirapan ay talagang talagang sanhi yan ng maraming paghihiwalay ng mag-asawa. No? Dahil mainit ang ulo. Yung kahirapan, nag-abroad, naloko doon sa abroad, ng lalaki or ng bababae. Dahil sa kahirapan, kaya ka nag-abroad. Nung nag-abroad, di mo pala makayanan yung tukso, natukso ka. Ano ang dahilan? Dahil sa kahirapan. Kaya ako guys, nag-encourage ako na dapat sa mag-asawa, dapat gagawa di diskarte. No? Ako kasi, dumidiskarte akong mag-isa Dumidiskarte akong mag-isa. Kumbaga ang asawa ko kasi medyo nakatapos sa pag-aaral, no? Nakatapos sa pag-aaral, accountant. Dati din siyang Air Force ang asawa ko, tapos nag-aral uli dahil nagka-scoliosis. Anak siya ng colonel, guys, ang asawa ko. No, tapos ang asawa ko nagiging manager din siya sa Citibank, bangko sa Ayala, Makati. Habang ako ay nagja-janitor, nagkakilala kami. Janitor ako nung nagkakilala kami ng misis ko. Hindi rin ako tanggap sa kanyang pamilya. No, dahil hindi ako tanggap dahil wala naman ako, janitor lang naman ako. Hindi ako tanggap nung father niya na colonel. Kaya nagsisikap, sabi ko, meron ako, pangit nga naman yung pinaaral yung anak nila tapos mapupunta lang sa janitor. Meron akong guys, meron akong mga inspirasyon bakit ako nagsikap, ang asawa ko. Kaya nung nagnegosyo ako, guys, ay talagang nagsisikap ako hanggang sa pinaresign ko yung asawa ko. Pinaresign ko siya sa pagiging bank manager niya. No? Pinaresign ko siya dahil maganda na ang negosyo. Yumaman na ako, marami na akong mga motor, marami akong mga sasakyan. No? Dahil sa pagsisikap, maganda kasi sa tao yung merong inspiration, meron kang pinaghugutan, meron kang tinitingnan. Yung una, yung mga magulang ko. Kasi guys, nung nag-start kasi ako ng negosyo, 2006, nag-start ako ng pagninegosyo, nag-asawa ako 2010. Ilang bisis din ako kasi naloko sa pag-abroad. Nakaipon na sana ako nung pagtitinda ko ng asin, pagtitinda ko ng mga gulay, pagtitinda ko ng tuyo, ay nahikayat pa akong mag-abroad dahil yun nga, malaki ang sahod. Tapos feeling ko pag nag-abroad ako, lalo na Japan yung ina-applyan ko, ay naloko ako ng 380,000. Yung 380,000, talagang para sa akin, napakalaki na talaga nun dahil janitor ako, tapos janitor ako, tapos nagbi-business, tapos nakaipon ako ng ganon. Matindi ang pagguho ng buhay ko nung ganong mga 2007, guys. Bumalik uli ako ng pagja-janitor. Hirap akong makakaipon, hirap akong makaipon para mga pital uli ng pagninegosyo. No? Kasi kulang pa nga sa sarili. Hanggang sa nagjanitor ako sa Mall of Asia, nagjanitor ako sa Mega Mall, sa Tutuban Mall, no? Sa SM Dasmariñas, nagjanitor ako. Kaya yun ang istorya ng aking buhay bago ako nagiging bumalik sa pagninegosyo uli, vendor. Vendor pa rin, guys. 2009, bumalik ako sa pagbibindor. Nung bumalik ako sa pagbibindor, marami pa, ganun-ganon na naman ang aking negosyo, paiba-iba. Tulad ng sinabi ko,
bakit ka mananatili sa 1.5 lang ang kikitaing negosyo na mayroon namang 2,000? Bakit naman mananatili ka sa 2,000 na mayroon namang 2.5 ang kayang kitain? Meron ding ibang negosyong pinasok ako na 2.5 din ang kita pero less naman ang pagod. Merong ganun guys, kaya paiba-iba. So, ang aking sarili ay namulde sa pagninegosyo, no, namulde. So, hindi ako umaasa sa aking asawa na sa kanyang pagtatrabaho kasi meron naman siyang pinapaaral, yung kapatid niya, no? Kapatid niya, hindi ko ginagambala yung kanyang pagpapaaral sa kapatid niya dahil ayaw ko na lalong matisod ang magulang niya sa akin na kaya nag-aral yung kapatid niya tapos biglang inaasawa ko, naputol yung pag-aaral. Ayaw ko ng ganon. Kaya hindi ko ginagambala ang sahod ng aking asawa para mapaaral niya talaga yung kapatid niya, yung pangako niya sa kapatid niya. Kaya awa ng Diyos na paaral na patapos niya naman talaga, nursing, no? So, ganun po ang buhay, guys. Ganun po ang aking buhay. Nag-sacrifice talaga ako. Nagising ako ng maaga. Nagsipag ako. Minahal ko lahat ang mga negosyong dinaanan ko. Ginawa ko yung pinaka-the best. Nagnegosyo ako ng fishball. Ginawa ko ang pinaka-the best. No? Homemade fishball. Ginawa ko yung pinaka-the best. Nagnegosyo ako ng calamares. Bindor. Ginawa ko yung pinaka-the best. Nagnegosyo ako ng tuyo, ginawa ko yung pinaka-the best. Nagnegosyo ako ng mga baguong, no? Marami akong mga, kumbaga sa Bisaya, pailin-ilin lang, no? Kaya ganun lang guys, kung ikaw gustong maputol na ang paghihirap mo, magiging positibo lang ang isip mo. Magiging magiging hands-on. Mahalin mo ang negosyo. Hindi ako magtuturo ng guys, hindi ako magtuturo sa inyo ng ikakasama ninyo, no? Nagtuturo ako ng pagninegosyo na makakatulong, na makaahon kayo sa kahirapan. Kasi talagang pag hindi kayo bumalikwas sa paghihirap, hanggang sa magkaroon kayo ng anak, mahirap din. Wala kayong kapasidad na mag-aaral, magpaaral sa anak. Kaya yung anak ninyo, nandoon na rin yung mindset na bibigay na rin. Kumbaga, mahirap kami, hanggang dito na lang. So hanggang parami ng parami yung mga naghihirap. Pero guys, kung tayo, babalikwas tayo, kaya ninyo yan, kaya natin yan, na bumalikwas sa paghihirap. No? Kaya natin bumalikwas sa paghihirap. Kaya natin yung mindset natin babaguhin. Kaya natin yung isip natin ay mapokus sa pagkakitaan, no? Talagang ang pera guys nasa negosyo. Prangka na pagkaistorya, wag kayong magalit sa akin. Nasa negosyo, kahit anong negosyong maliliit, basta negosyo, tiyak, basta may sipag ka, yayaman ka, aasenso ka talaga, no? Nagtuturo ako ng diskarte ko sa paghahawak ng pera, itinuro ko sa aking YouTube channel. Nagtuturo ako ng mga negosyo, step by step. Panoorin nyo lang yung aking YouTube channel kasi itinuro na natin yung mga pagninegosyo no? Ang kulang nyo na lang talaga motivation, paano magsimula. Kasi pag hindi ka kasi nangarap, di ka rin makapagsimula Ano ang purpose sa pagninegosyo mo? Parang walang direksyon. Mapupunta lang din sa bisyo. Pero pag meron kang pangarap, andoon yung target mo, may goal ka. Pag meron kang pangarap, may target ka. Matutupad mo yung tinatarget mo. No? Parang ganito guys. Nag-obra ka ng isang palayan. Binabayaran ka. Ang nagbayad sa'yo, merong target na, merong hinahanap sa'yong accomplishment na matapos mo sa inyong napag-usapan. So may goal. Ang goal, yung pagtapos doon sa pangarap ng may-aring nagpasahod sa'yo na matapos yung iniasahan niyang
maararo mo yung kanyang palayan. 'Di ba? So ganun din, pag ikaw nangarap, paano mo yun ma-accomplish yung pangarap mo? Paano mo yun maabot ang pangarap mo? No? So, siyempre, gagawin mo. Gagawin mo ng dire-diretso. Huwag kang magpa-apekto sa mga negatibong mga narinig, mga nakapalibot. Normal na sa buhay yan, guys. Yung may mga maririnig ka na mga negatibo sa mga palibot. Normal na yon. Hindi ka dapat magpa-apekto sa mga ganon. Dire-diretso ka lang. Bakit? Ang titingnan mo, pamilya mo. Ang titingnan mo yung paghihirap ng pamilya mo na makaahon sa kahirapan. Huwag mong i-entertain yung ibang tao na wala namang magandang maidudulot kung i-entertain mo. Focus ka. Focus ka sa pag-abot doon sa goal mo. Ano yung goal mo? Yung makaahon sa kahirapan. Mabigyan ng sarap ng buhay ang pamilya mo. No? Asawa mo, mga anak mo. 'Di ba? Yung guys, nasa negosyo talaga. Nasa negosyo. Kaya ka nag-abroad para pag uwi mo makapagnegosyo, makaipon ng kaunting kapital. Kaya na kayo, manood na kayo sa aking YouTube palagi sa pagtuturo ng negosyo kasi magandang akong halimbawa guys maganda akong halimbawa. Dahil kung nagturo man ako na wag magbisyo, dahil ako man ay hindi nagbisyo. No? May karapatan akong magturo na wag magnegosyo, wag magbisyo pag ikaw ay nagninegosyo, mamalasin ka lang. Bakit? Ako, may karapatan akong magturo kasi hindi ako nagbisyo. At may napatunayan ako na yumaman sa pagninegosyo, pagbibindor. Ganun lang yun guys. Kasi pag nag-start ka kasi ng pagninegosyo at hindi mo nawawala ang bisyo mo, may kaagaw May kaagaw ka. Sa pirang aakyat para matupad yung pangarap mo, may kaagaw. Hinihila ka pababa nung bisyo mo. Mabigat makakaahon sa kahirapan kung ang bisyo mo hindi mo matanggal. Tandaan ninyo yung sinasabi ko. Napakarami ko na. Yung mga kasamahan kong mga vendor ngayon, dinadaan-daanan ko lang sila guys Mahirap pa rin. Bakit? Sa bungiro. Nagsusugal, bisyo, babaero, alak, droga, no? Yung nagkakariton ng mga gulay dyan sa GMA, napakayaman na sana niyan, guys. Napakalakas kumita niyan. Marami siyang kariton lang, pero gulay, ipaparking lang sa gilid-gilid ng kalsada. Gulay. Mayaman na. Pero dahil sa bisyo, guys, doon lang napupunta. No? Nung hindi pa sila nagbibisyo, nakabili ng jeep, stainless pa, napakalaki ng jeep niya. May bahay na pagpagawa. Pero dahil sa pinasok yung mga katarantaduhan, bagsak uli. Droga. Babae, sabong. Matatalo 20,000 isang araw. Kasi meron siyang 8 kariton, napakalakas benta. Kumukuha sila ng jeep na gulay sa Lucena, Tanawan. Batangas, nandoon yung bagsakan ng gulay guys, galing Quezon Province. Kaya, yun guys, pag magnegosyo, dapat alisin mo yung bisyo. Kasi wala ka talagang makukuha sa pagbibisyo. Huwag ka na lang magninegosyo kung hindi mo matigil yung bisyo. Kasi may kaagaw doon lang din mapupunta. Ang dahilan ng iba, kaya nga ako nagnegosyo para may pantustos sa bisyo. So, sa ganong pananaw guys, hindi mo na mahirap ialahin yung ganong pananaw ng tao. Magsisisi yun bandang huli pagtanda na at umaatake yung dialysis, atake yung sakit, high blood, mga maintenance, aatake yun. Doon na ma-realize niya na napakahalaga pala ng pera. Pagsisisi. So, ang pagsisisi nasa huli talaga yan. So, marami akong pera, di sana ako magganito, kaganito. Nandoon yung paninisi ng asawa, nandoon yung paninisi ng mga anak. Pangit marinig yun. Pero ikaw, nagsisisi ka din. So, habang na ikaw ay papasok sa negosyo,
full, i-block out mo yung bisyo. I-block mo yung bisyo, alisin mo talaga yung bisyo. Kasi kahit anong sikap mo, anong sipag mo, kung may bisyo ka, doon lang mapupunta yun. Ang pinagpaguran mo. No? Masarap magnegosyo, yung itinuro kong tinapa. Negosyo yung tinapa, kuha kayo ng tinapa sa Rosario, Cavite. Maraming mga planta ng tinapa dyan. No? May 4,000 ka. No? 4,000 kang kapital, 5,000. Ikapital mo sa tinapa, 5,000. Tutubo yan guys, 3,000. 3,500. Ang gagawin nyo guys, para mabilis maubos, para maubos talaga, ay yung anak mong 13 years old, 14 years old, 15 years old, or 16 man, papwistuhin mo sa subdivision. Maglapag ka lang ng isang tibol na maliit sa bungad ng subdivision, daanan ng tao yon. Pilahan ng tricycle bago sumakay yung mga pasahero sa tricycle, dadaan yun sa ano mo, pagtitinda mo ng tinapa, partneran mo ng kamatis, no? Magbili ka din ng kilo-kilong kamatis, iripak mo ng 2 piraso, 3 piraso, iripak mo, 10 piso. Kikita kayo eh. Tapos yung anak mo naman, pabantayan mo sa anak mo yun. Tapos yung asawa mo sa kabilang, doon din sa loob ng, pero bago magpwesto, maglako muna sa hapon, 4:00 ng hapon. Lako na. Ikaw naman na lalaki, maglako ka din. So, kung 2 ang anak mo na marunong nang malaki na, mga 14 years old, pwede mo nang marunong na magtinda yan, turuan nyo. 4 kayo magtinda. Napakalaki ng kita ninyo guys. Kikita kayo ng 3,500 malinis sa isang araw. Yung 5,000 na kapital ninyo, kikita yun ng 3,500. Kikita yun ng 3,500. Magkano yun sa isang buwan? Napakalaki nun. No? 105,000 yun. Araw-araw, tulad ng sinasabi ko, sa pagninegosyo, lalo na pag meron kang pangarap, araw-araw ka dapat magtinda kahit anong panahon, walang pili. Kasi ang expenses mo kasi kumakain yan sa araw-araw eh. Ang expenses mo, lalo na yung regular expenses, sa ayaw at gusto mo, nawawala sa'yo yan. Kakainin sa'yo yan. Kaya dapat wala kang araw na palya sa pagninegosyo. Ako, dire-diretso. Dire-diretso ang aking pagninegosyo guys. No? Masarap kasi pag may pera ka na, nandoon na yung, kung gusto mong magpahinga, magpahinga ka 5 araw dahil may pera ka na, 4, kahit 10 araw pa. Kahit pahiga-higa lang ako, kahit matulog-tulog lang ako. Tapos na kasi ako sa mga ganong stage na paghihirap, na pagsakripisyo. O tinuturo ko din naman sa inyo ngayon na saka na kayo magiging hayahay pag mayroon ng pundo, may pera na kayo sa bangko, may pera na kayong naipon, o saka nabigyan mo ng ambience yung sarili mo. Totoong ambience dahil masarap magliwaliw pag wala kang iniindang problema. Guys, 'di ba? Halimbawa, bigyan ko kayo ng idea, namasyal ka. Pag namasyal ka, halimbawa, pumunta ka sa Enchanted Kingdom, pasyalan yun, kasiyahan. Pag may alalahanin kang wala na naman kayong kakanin bukas, hindi ka rin totally enjoy eh. No? Hindi mo makuha ang talagang totoong kasiyahan sa isang pasyalan kung may iniisip ka, wala na naman, may balisa kang iniisip, wala na namang kakainin ng aking anak bukas, makalawa, wala din, wala. Kaya hindi ka may enjoy. Bakit? Ang isip mo kasi realidad na pag-uusap, guys. Nagsasalita ako sa inyo ngayon na parang kapatid ko kayo. Nagsasalita ako sa inyo sa pangungusap na maayos, no? Realidad. Mai-enjoy ka kaya kung ang iniisip mo, kahit gaano pa kasaya yan, kung ang iniisip mo, ano na naman ang kakainin namin bukas, ano na naman, hindi. Pero pag namasyal ka pero may pera ka na,
Wala kang alalahanin na kanin. Kahit di ka papasok bukas, kahit 2 araw, 3 araw, 4 na araw, di ka papasok. Wala kang alalahanin dahil may pira ka na eh. So, masarap yung pagmamasyal mo, mapifeel mo yon. Masarap mamasyal pag wala kang alalahanin na kakainin ng pamilya mo, bayarin ng ano, 'di ba? Ganun 'yun, guys. No? Ganun 'yun. Kaya wag kayong sa ngayon, focus muna, sacrifice muna kayong mag-asawa. Tinda, mag-uusap kayo. Mag-uusap kayong mag-asawa na ano kaya ang ating gagawin para makakaon kasi masarap magmamahalan, guys. Masarap magmamahalan pag may pera talaga. Ang asawa mo, lalo mo pang mapaganda pag laging may mabili kang Chinsanso, RDL, or Mina man yan para sa pampahid niya, para pampaganda, pang-inganyo din sa'yo yun. So, masarap ang buhay. Masarap ang inyong pagsasama pag may pera. Yan yun. Hindi naman ako nagyayabang sa inyo, guys. Nagtuturo lang ako, lang ako ng prangka. Huwag kayong ma-offend sa akin, huwag kayong magalit na ako'y nagsasalita ng mga ganito. Baka sakali, hindi naman lahat ng tao kasi negatibo. Merong iba positibo naman. Nababasa ko sa mga comment na positibo naman yung mga nakapanood sa aking mga vlog, no? Natutuwa naman sila. So lalo din akong na-inspire na magtuturo na mas maraming porsyento yung nanonood na nagustuhan. Yung mga negative, hindi ko naman ini-entertain yung mga negative. Negative yan eh. Kahit ano pa ang gagawin mo dyan, negatibo yan. Laging may kalaban sa buhay natin sa mundo. No, hindi lahat matutuwa sa'yo. Hindi lahat magugustuhan ka. Meron, pag tumingin nga lang sa mukha, naaasar na. Meron mga ganon, di mawawala yon. So, tayo guys, ang sinasabi ko sa inyo, kung kayong nanood ngayon ay positibo, gawin ninyo. Gumawa kayo ng paraan paano makakaahon sa kahirapan. Nasa inyo eh. Wag ka nang magsisi na hindi ka nakatapos sa pag-aaral. Wag mo nang sisihin ang magulang mo na hindi ka nakatapos sa pag-aaral. Hindi ka napatapos or hindi ka napaaral dahil din sa kahirapan. So, may chance. Gayahin ninyo ako, guys. No? First year high school lang na mamulakay lang og lubi. Kumbaga, sa amin sa probinsya kasi yung mamulakay og lubi, yung niyog, pag ng hangin, nalaglag yun. Yung magulang na niyog na lalaglag sa hangin, nalaglag sa kukunin namin yun. Punta kami sa mga kagubatan, sa mga niyugan. Ibinta namin yun, 4 na piso, 3 piso. Ang isa, magkakapira kami. Magkakapira. Kaya lang, siyempre, maraming magagalit yung may-ari ng niyugan. No? Maraming magagalit. Pero dahil sa kahirapan, gagawin namin yun. No? Lalo na kami sa probinsya, nung kami mahirap lang, wala naman kaming sariling lupa. No? Nakatira kami sa lupang hindi naman sa amin. So, napakahirap guys. Kung hirap lang ang pag-uusapan, talagang hindi ako nagpapahuli dyan. Dahil kahit nga CR, wala kami. Punta lang kami sa damuhan. Doon lang. Punta kami doon sa mga lalim ng punong kahoy. Di na kami makikita. No? Ganun kami kahirap, guys. So, sana, baguhin ninyo ang pananaw, baguhin ninyo ang pagiging negatibo mindset, no? Nasa isip ng tao yan. Yung isip mo, pag nandoon na yung pangarap mo, intact na, nag-uusap na kayong mag-asawa. No? Nang nag-uusap na kayo ng mag-asawa, saka kayo aatake na sa pagninegosyo. Saka kayo bibira na. Guys. 'Di ba? Kaya napakasarap may pera. Hindi ko kayo iniinggit, kundi sinasabi ko ito para nasain nyo din yung katulad ngayon, ang mahal na ng bigas, na mamasukan ka 300
plus lang ang araw sa probinsya. Mga namamasukan, 300 plus. Tapos ang bigas, 60 ang kilo, 59. 5 kilo lang. Yung 300 mo, 5 kilo lang na bigas. May anak ka. May mga anak ka, pakainin mo. Yung 5 kilo, almusal, tanghalian, hapunan, wala pang ulam yun. 'Di ba? Napakahirap i-budget nun, guys. Kaya sana magbago kayo ng pananaw, bago ng pag-iisip. Huwag tayong negatibo pagdating sa negosyo. Kita nyo yung pinakamayaman, mga mayayamang mga saan ba yumaman? Sa pagninegosyo. Wala kang makita nga sobrang yaman sa pamamasukan lang, wala. Nasa negosyo ang pera, no? Ang mga bansa, bakit yumaman ang yumaman? Dahil sa negosyo, no? Dahil sa langis nila, binibenta nila, langis ng nila, nasa negosyo. So negosyo, guys, ang susi para maabot, makaahon sa kahirapan. Makikita ka mga pangarap, kahit mga vlogger, no? Kahit mga vlogger nagninegosyo, no? Nagninegosyo, sila Boy Tapang nagninegosyo. No, sila Almoralde nagninegosyo, Crispy Pata, sila Boy Tapang nagninegosyo, no? Sila yung mga sikat na mga vlogger, tingnan mo, nagninegosyo. Bakit? Alam nila, kasi alam ng bawat tao na nasa negosyo ang pera. So, ikaw na nakikinig ngayon, ay pag sinabing negosyo, dapat bigyan mo ng panahon. Pag sinabing negosyo, dapat bigyan mo ng time. Aralin mo ang pagninegosyo. Makinig ka doon sa mga nagtuturo na may makukuha ka na idea, no? Kung may idea kang nakukuha sa akin, di manood ka sa akin. Panoorin mo ang aking mga pagtuturo. Pero kung wala naman, di yung ibang nagtuturo, panoorin nyo para makakuha ka ng idea, no? Kasi gusto kong guys, sabi ko nga sa inyo, ako, mamimili na lang ako kung anong gusto kong sasakyan. Anong gusto kong sasakyan ngayong araw? Ito bang Fortuner? Ito bang Santa Fe? No? Ito bang pick-up? No? May mga pick-up ako. Ito bang Everest? SUV malaki. Ito bang Trailblazer? No? Ito bang Montero ang sasakyan ko? So, makapamili ako ng gusto kong sasakyan. Ng mga sarili, ha? Hindi yan, mga sarili kong sasakyan. Bakit? Nasa negosyo ang pera, guys. Kaya sana, mag-isip kayo, magplano kayong mag-asawa. Magplano kayo, paano magsimulang magnegosyo. Kailangan, napakahalaga kasi na i-motivate nyo muna ang sarili ninyo sa pagninegosyo. Magplano muna kayo. Huwag muna kayong banat ng banat sa pagninegosyo. Ano ang negosyong naisip ninyo? Tapos manood kayo. Aralin nyo muna ano ba ang downside sa negosyong ito. So, i-search ninyo. No? Kung pritong manok ang gusto mong inegosyo, di panoorin mo yung i-search mo sa Facebook, panoorin mo yung mga nagnegosyo ng manok. No? Maraming mga yumayaman, marami nga, meron nga 20 na ang branch sa kanyang food cart ng pagpiprito lang ng manok. No? So, nandoon yun, panoorin ninyo. Yung paano siya nagiging successful. Ano ba ang ginagawa niyang strategy? Ganun, guys. Aral-aral muna. Bigyan yung Huwag kayo sa sugal. Huwag kayong magsusugal, huwag kayong magbisyo. No, kasi walang mangyayari sa inyo. Ang inyong isip, huwag nyong ituon sa easy money. Yung nasain mo yung pera ng kapwa mo na matalo, mapunta sa'yo. Masama yon. Kaya huwag kayo doon sa sugal. No, huwag nyong nasain yung sugal, guys. Kasi mapupurdoy kayo dyan. Babagsak at babagsak. No, marami mga kapatid ko sugarol At saka kahit anong advice ko, hindi nakikinig. Gapang pa rin hanggang ngayon. Gapang. Samantalang ilang bisis ko nang tinutulungan para magnegosyo, Pero dahil may bisyo,
doon lang din napupunta ang pinagpaguran. No, sabong, yan yung sabong. Kasi ang sabi nila, ang sabong kasi dalawa lang ang pagpipilian. Kaya doon sila nagpaka-addict. Kahit dalawa lang ang pagpipilian guys, mahirap manalo dyan. Kung manalo ka man, babalik din uli. Na magkayod pa uli ng pagkatalo dahil kaya ka hindi mananalo sa sugal, sa kahit sabong, kahit dalawa lang ang pagpipilian. Dahil hindi ka umaayaw. Hindi ka umaayaw. Ang panalo mo, gusto mo pa uli, gusto mo pa manalo pa. Gusto mong manalo ng manalo, gusto mong manalo. Kaya hindi ka umaayaw. Yung iniisip mo, kabaliktaran. Natalo ka ng natalo. Hanggang sa nagiging gapang ka pa rin. Gapang. Hanggang sa pag dumating yung mga sakit-sakit sa sarili mo, pag dumating yung mga hindi mo inaasahan, ang kalaban natin ngayon yung sarili nating kalusugan. Pag dumating yun guys, bibigay ang doon ka na. Yung luha mo at saka sipon, mag-abot sa bibig mo. Sa sobrang dismaya. Sa sobrang pagdalamhati. Yan yung sinasabi ko. Kaya pag papasok ka sa negosyo, wag kang magnegosyo, wag kang magbisyo. Pigilan mo talaga ang pagbibisyo. Once na pumasok ka dyan, doon na guys. Babagsak ka na. Tatamarin kang, kasi pag may pera kang 2,000, tatamarin kang magnegosyo. Gusto mo, doon ka sa sabungan. Gusto mo, doon ka sa bisyo. O di, pag uwi, wala na. Hanggang sa, ganun na lang ang life. Ganun na lang ang routine mo lagi sa araw-araw. Yung magsugal. Kaya sana naintindihan nyo ang ating topic guys. Motivation. Na nasa negosyo ang pera, wala sa pamamasukan. No? Pag ikaw ay nasa abroad ngayon, pagsikapan mong mag-ipon para magnegosyo. No? Subukan mong magnegosyo. Para hindi ka na mawalay sa pamilya mo. Napakasakit kaya na mawalay sa pamilya. Di mo nakikita ang paglaki ng anak mo. Di mo nakita ang gawain ng asawa mo. Di mo nakita kung ikaw pala ay pinag-interesa na pala yung asawa mo. Or yung pirang ibinigay mo ay hindi mo nakikita kung niluloko ka na pala ng mister mo. Or ninuloko ka na pala ng misis mo. Ganun yun guys. Marami sa pag-abroad, maraming alalahanin. Sa pag-abroad, marami kang alalahanin na di maganda. Kaya kung magnegosyo ka, kasama mo mga anak mo, kasama mo ang asawa mo sa pagpapalago ng negosyo. Magtutulungan kayo. Napakasarap ng buhay. No? Yung pangangailangan ng babae, yung pangangailangan ng lalaki, laging ganun yun guys. No? Laging ganun yun. Pangangailangan ng babae ay masuportahan ng lalaki. Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Yung pangangailangan naman ng lalaki, nasusuportahan naman ng babae. Kaya kung magkahiwalay, paano masusuportahan? Maghahanap ng iba, maghahanap ng di ba? So, mas maganda na pag nag-a-abroad ka, dapat mag-ipon at uuwi, magnegosyo. No? O kung ikaw ay namamasukan ngayon, kung makatanggap ka ng 13 month, 10,000, inegosyo mo, magandang kapital na yon. Maganda, sa pakbit mo i-atake yan. Aasensyo ka, yayaman ka guys. No? Sana naintindihan ninyo ang ating topic guys. Sana wag kayong magsawang mag-subscribe. Pindutin ninyo yung push button ng ating YouTube para pag meron tayong ina-upload, mag-notify sa inyo may bago tayong upload. Mag-subscribe kayo guys sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page, sa aking TikTok. Maraming salamat guys. Maraming salamat ng marami sa inyong lahat. Bye-bye.